Okay, so welcome guys sa ating Top 10 Battery King sa first half ng 2025. At lahat ng phones na makakasama dito sa list na to, pwede nyo ding i-add to cart gamit yung bagong YouTube shopping feature na makikita nyo dyan sa shopping bag icon sa may lower left side ng video. I-click nyo lang yan at makikita nyo na lahat ng phones na kasama dito sa video na to. At ang number 10 sa ating listahan ay ang CMF Phone 2 Pro na ang current price ay 18,490 pesos at yung kanyang battery capacity 5,000 mAh. 33 watts yung kanyang charging speed at sa PCMark ang nakuha nating SOT or screen on time sa kanya ay 16 hours and 56 minutes. Ang susunod naman, ang ating top 9 na Battery King ay ang Nothing Phone 3A Pro. Ang current price ito ay 27,990 pesos. 5,000 mAh din yung battery capacity at 50 watts yung charging speed. Ang nakuha naman nating screen on time dito sa PCMark ay 18 hours and 32 minutes. Impressive talaga. Pero syempre, may tatalo pa dyan. Etong 8th place natin ay ang Nothing Phone 3A Non-Pro. 22,320 pesos naman yung current price ito at 5,000 mAh din yung capacity. 50 watts yung charging speed kagaya rin dun sa Pro version. Ang nakuha natin dito hindi ganun kalayo sa Pro version, 18 hours, 46 minutes. So ilang minutes lang naman yung inilamang niya. And ganun na ganun din yung kaso sa ating 7th place, ang Xiaomi 15. 49,849 pesos ang current price ito sa Shopee at 5,240 mAh yung battery capacity nito na 90 watts naman yung charging speed. At nakakatawa dito sa Xiaomi 15, sa liit nito na pagkasya ng Xiaomi yung ganun kalaking battery capacity at dapat matuto dyan yung maraming brands ngayon. 18 hours naman at 50 minutes, almost 19 hours na yung nakuha nating screen on time dito sa PCMark. And again, 4 minutes lang naman ang inilamang sa Nothing Phone 3A. But then again, dahil sa flagship specs nitong Xiaomi 15, nakakabilib po talaga yan. Ngayon puntahan natin ang ating pang-anim na Battery King, ang Vivo V50. 26,399 pesos naman yung current price ito at 6,000 mAh yung kanyang battery capacity na capable sa 90 watts na charging speed. Ngayon, yung SOT nito ay umabot lang naman ng 19 hours and 12 minutes. Nakakatawa na sa ganyang presyo. Ganyan na yung screen on time na makukuha natin dito sa Vivo V50. At hindi rin sobrang layo. Yung nakuha nating screen on time dito sa panglima nating Battery King, ang Vivo X200 Pro. 69,999 pesos ang price ito. 6,000 mAh din yung battery capacity at 90 watts din yung charging speed kagaya sa Vivo V50. Hindi ganun kalayo yung screen on time doon sa Vivo V50 kasi 19 hours and 17 minutes. However, hindi na siya available ngayon sa website ng Vivo. So, FYI lang sa mga gustong bumili. Doon tayo sa pang-apat na Battery King natin, ang Realme 14 5G. Ang current price ito ay 16,999 pesos. Ang battery capacity nito ay 6,000 mAh din pero 45 watts lang yung charging speed. 19 hours and 19 minutes naman yung nakuha nating screen on time dito. And again, hindi ganun kalayo dun sa Vivo X200 Pro. Pagdating naman sa top 3 natin, ang nakuuna dyan ay ang HMD Fusion 5G. 13,090 pesos lang yung presyo nito sa Shopee ngayon at 5,000 mAh naman yung battery capacity niya. Capable sa 33 watts na charging speed at umabot ng 19 hours and 33 minutes yung kanyang screen on time. Medyo malayo ng kaunti doon sa Realme 14 5G. At considering na medyo mas mura siya doon sa mga nauna nating mga phones na nabanggit mula pa kanina, mukhang sulit to doon sa mga naghahanap ng almost pixel-like experience sa isang phone na less than 15,000 pesos. Doon tayo sa ating top 2, ang Vivo V50 Lite. At ito, ang pangatlo nating Vivo phone dito sa list natin. At kagaya ng palagi kong sinasabi, Vivo talaga ang nauuna pagdating sa battery performance ng mga Android phones ngayon. Ang current price ito sa Shopee
ay 13,999 pesos at 6,500 milliamp hour naman yung battery capacity nito. Malaki talaga. Tapos 90 watts pa yung charging speed niya. Ang ganda ng value na makukuha natin kung ikukumpara dun sa presyo niya. At ang nakuha nating screen on time dito, 22 hours lang naman and 19 minutes. Ganon katindi. Sobrang ganda ng performance ng phone na to. Pero syempre, hindi yan ang top 1 natin. Ang top 1 battery king natin sa first half ng 2025 ay walang iba kundi ang Vivo Y29 4G. At ito yung pang-apat na Vivo phone natin. 9,999 pesos ang current price ito sa Shopee Philippines at 6,500 mAh naman yung battery capacity niya. 44 watts yung charging speed at battery performance talaga yung number 1 na pinagmamalaki ng Vivo dito sa Y29 4G. At hindi naman sila nabigo kasi 24 hours and 36 minutes ang screen on time na napiga natin dito sa PCMark. Ganon katindi itong Y29. At ulitin ko lang, 4 po ang Vivo phone na pumasok dito sa top 10 battery kings sa first half ng 2025. At talagang hindi tayo binibigo ng Vivo pagdating sa category na yan. At pagdating naman sa Nothing phone, technically nakatatlo sila kasi kasama dyan yung CMF Phone 2 Pro. So yan guys, yung top 10 battery king sa first half ng 2025. Pero hindi nagtatapos dyan ang video natin kasi gusto ko i-mention itong Galaxy S25 Ultra. Ang current price ito sa Shopee Philippines ay 79,080 para dun sa base configuration. Gusto ko siyang i-mention kasi hindi ganun kalayo yung screen on time na nakuha nitong flagship phone na to kung ikukumpara dun sa CMF Phone 2 Pro na nasa 10th place. 16 hours and 56 minutes yung nakuha natin doon, pero ito naman, 16 hours and 10 minutes yung nakuha nito. Ang setting natin dito, ganun pa rin, 50% brightness at naka-dynamic yung ating refresh rate. So nakakatuwa lang na itong S25 Ultra ng Samsung, pwedeng-pwede nating babaan na resolution para makatipid sa battery. At kung curious lang kayo, kung ilang SOT nakuha natin kapag naka Full HD Plus at naka QHD Plus na resolution, eto, 14 hours and 23 minutes kapag naka Full HD Plus tayo or 1080p na resolution. At naka-dynamic yung ating refresh rate sa lahat ng test na ginawa natin sa PCMark. Ngayon, ilang SOT naman yung nakuha natin kapag QHD yung resolution. Tumaas pa guys, kita nyo naman, 14 hours and 34 minutes. So I suggest dun sa mga bibili nitong S25 Ultra, hayaan nyo na naka QHD Plus yung resolution kung ayaw nyo namang i-sacrifice yung resolution niya to 720p. So kung gusto niyo na hindi galawin yon, okay na okay siya sa QHD Plus resolution at naka-dynamic yung ating refresh rate. Ngayon, if ever lang na gusto niyo ng full review dito sa S25 Ultra, comment kayo dyan sa baba. So again, special mention lang to dito sa ating top 10 battery king sa first half ng 2025. And again, lahat ng phones na naipakita ko sa video na to ay nandyan yung link sa description box sa baba or pwede nyo i-add to cart yung mga phones na yan gamit yung bagong YouTube shopping feature na nandyan sa may shopping bag icon sa lower left. Okay? At kung meron kayong suggestions doon sa mga susunod nating mga top 10s, comment nyo lang din dyan sa baba. So yun muna guys, maraming salamat sa panonood para sa sambat-saring unboxing your reviews. This is Sulit Tech Reviews.